Dans la ville de Suncheon, le long de la voie navigable de la zone humide de la baie de Suncheon, bateau de croisière romantique passe tranquillement. En fait, zone humide de la baie de Sohoncheon est trop large. Parce que se promener dans ce quartier est très difficile, utiliser un bateau de croisière pourrait être efficace pour faire du tourisme. Surtout dans les zones humides, il existe de nombreuses zones où vous ne pouvez pas marcher. Si vous utilisez un bateau de croisière, vous pouvez découvrir diverses zones humides. Zone humide de la baie de Sohoncheon n'est pas un parc créé artificiellement. Donc dans ce domaine, il n'y a pratiquement aucune installation réalisée avec une technologie architecturale moderne. Il s'agit d'un parc écologique naturel. Bien que oiseaux migrateurs visités ici pendant l'hiver froid. Maintenant même sans oiseaux migrateurs. Ce domaine a une valeur importante dans le sens où l'environnement naturel est bien conservé dans cette zone. De nombreux touristes de partout en Corée sont en train de visiter zones humides de la baie de Sohoncheon afin de profiter de l'environnement naturel. Bakit nagawang maging world-class wintering spot ang Suncheon Bay para sa mga crane? Masasabing resulta ito ng patuloy na pagsisikap ng mga lokal na residente, civic groups, at Suncheon City upang lumikha ng isang matatag na kapaligiran ng tirahan at ekonomiya, at ang sistematikong pamamahala ng mga basang lupa sa baybayin. Gayunpaman, bago mabilis na tumaas ang bilang ng mga crane na bumibisita sa Suncheon Bay, nagkaroon din ng krisis. Ang bilang ng mga turista, na 100,000 noong 2002, ay unti-unting tumaas at umabot sa 3 milyon bawat taon, humahantong sa isang sitwasyon kung saan kinailangan naming mag-alala tungkol sa kinabukasan ng Suncheon Bay, kabilang ang tambutso ng sasakyan, ingay, at pagkasira ng kapaligiran. Sa mas mababa sa 3 taon, ang bilang ng mga bisita ay tumaas ng higit sa 3 milyon, at ang Suncheon Bay wetland ay naging malawak na kilala. Gayunpaman, ito ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto, dahil ibinangon ang mga alalahanin tungkol sa pinsala sa Suncheon Bay dahil sa dumaraming bilang ng mga sasakyan at bisita. At ang mga tinig ng kawalang kasiyahan ay itinaas mula sa mga kalapit na residente. Alinsunod dito, nagsagawa kami ng pananaliksik sa mahusay na pamamahala ng Suncheon Bay kasama ng mga eksperto sa wetland at ecotourism para sa isang taon simula noong 2007. At ipinatupad ang iminungkahing Wetland Restoration at Ecotourism Program. Ang pasukan sa Suncheon Bay ay inilipat patungo sa sentro ng lungsod at ang mga sasakyang papasok sa Suncheon Bay ay kinokontrol. Ang plano ay upang pigilan ang lungsod na lumawak pa sa Suncheon Bay. Bilang resulta, ang Suncheon Bay International Wetland Center, na masasabing pasukan sa Suncheon Bay Wetland, ay itinayo sa tabi ng sentro ng lungsod at ang Suncheon Bay Sky Cube ay ipinakilala bilang isang paraan upang makontrol ang mga sasakyan. Bilang karagdagan, upang maprotektahan ang Suncheon Bay na isang ganap na espasyo ng konserbasyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng pribadong sektor at ng gobyerno at mga talakayan sa mga civic group. Inilipat ng Suncheon City ang pasukan ng Suncheon Bay sa isang espasyo na isang transition space at exhibition wall 5.5 na kilometro ang layo mula sa Suncheon Bay. At itinatag ang Suncheon Bay International Wetland Center. Itinayo ito. Ang Suncheon Bay National Garden ay isang eco-wall na nilikha upang mabawasan ang pagkasira ng Suncheon Bay basang lupain at pigilan ang pagpapalawak ng espasyo sa kalunsuran. Upang maprotektahan ang Suncheon Bay, ang mga pagsisikap ng Suncheon City na lumikha ng hardin sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga bulaklak at puno sa pagitan ng Suncheon Bay at ng lungsod ay humantong sa pag-host ng 2013 Suncheon Bay International Garden Expo, ang una sa Korea. Kapag ang paunang planong ito ay patuloy na pinananatili, mapapanatili ba ang Suncheon Bay Wetland at magiging pundasyon na maipapamana sa mga susunod na henerasyon?